Bitter is a taste not usually preferred by many. Ito, bibigyan ko lang kayo ng something na pwede nyong isama doon sa cycle ninyo ng ampalaya dishes ninyo, ampalaya curry. Pag sinabi ba natin kiniktot, ano bang ibig sabihin? Para itong papait na hindi masabaw. Pag kita mong raw na raw pa siya, kailangan daw ulitin yung proseso na yun. Dito niya ata linabas lahat ng pait niya sa buhay, guys. What really makes my job exciting is when I get to encounter exciting ingredients. Farm to Table, Sunday, 7:15 p.m. on GTV. Eating becomes more enjoyable dahil sa kakayanan nating matikman ang iba't ibang lasa. Sa loob ng 5 linggo, dadalhin namin ang mga taste buds nyo sa isang month-long food adventure. 5 malinamnam na episodes na magbibigay sa atin ng tamis, alat, asim, pait, at umami ng mga pagkain sariling atin. 5 magkakaibang lasa, salaksang masasarap na posibilidad. This is a celebration of flavor. Bitter is a taste not usually preferred by many. Ito, bibigyan ko lang kayo ng something na pwede nyong isama doon sa cycle ninyo ng ampalaya dishes ninyo, ampalaya curry. Pag sinabi ba natin 5 magkakaibang lasa, laksalaksang masasarap na posibilidad. Alat, pait, tamis, asim at linamnam. This is a celebration of flavors. At kasama tayong lahat sa biyahe, Food Explorers. bitter is a taste not usually preferred by many. Pero kayo, Food Explorers, paano ba natin ito mas ma-appreciate? Pait baka mo. Dito niya ata linabas lahat ng pait niya sa buhay, guys. Kape, kokwa, palaya, inigtot. Hindi lang sila mapapait na inumin at pagkain. Sumasalamin sila sa ating pagkakakilanlan at mayamang pinagbulan. So we are the 16th farmer in the world to be designated an heirloom variety noong 2019. Tapos usually po, Sir Maki, sa isang puno, mga ilang piraso ng bunga ang kaya niyang i-produce? Sa estimate ko siguro kaya niya magbigay hanggang mga 50 piraso. 50 piraso. Muli tayong maglalakbay para ibida ang lasa na may malalim na koneksyon sa ating kultura at may malaking ambag sa hinaharap ng ating ekonomiya. Tonight, let's discover why bitter is also better. Ampalaya yung tipo ng gulay na natutunan nating kainin dahil sa angkin nitong sustansya. Hello, Mami Asuncion. Naaalala namin pag kami magkakapatid nag-uusap-usap dati kung gaano namin kinasusuklaman ang ampalaya dati. Kasi nung maliliit pa kami, hindi pa uso yung mga vitamins na nabibili over the counter, limited pa nung panahon namin. Ito ang ginagamit na vitamins ni Aling Asuncion. At ang gagawin niya dito, bibili siya ng talbos or dahon ng ampalaya, or minsan may tanim kami sa bahay, pipigain niya, tapos yung pinakakatas, tigi-tigi sa kaming kutsarang magkakapatid nun. Sa kasalukuyan, Central Luzon ang may pinakamalaking production ng ampalaya ayon sa Philippine Statistics Authority. Kaya naman bumisita kami sa Nueva Ecija at kinilala ang isang farmer at YouTuber na nakapagpunla ng isang malagong kabuhayan mula sa pagtatanim ng ampalaya. Gano'n nyo ito kadalas sinaharvestan, Sir Maki? Bali na-harvest po namin to every 4 days po. 4 days. Po ang pagitan. Bakit po 4 days? Para po lumaki pa yung bunga niya. Kasi Yun yung pinakasakto. pagka po hinarvest kasi natin siya ng alanganin, kagaya po nito, Sayang. sayang po. Kasi pagka makikita mo naman sa ampalaya, pagka pwede na siyang ma-harvest, yung kilabot niya na to malaki na. Ibig sabihin yung mga ano niya na yan, dapat nakalobo na siya. Okay. Ito mismo. Yung mga kilabot niya na yan. Kilabot ang tawag. Dapat mas umbok. Mas maumbok po. Parang ganito po. Ayun, Mas okay. maumbok siya. So ito, pwede na tong harvest. Sa pag-aalaga, sir, ng ampalaya, may usual ba kayong pesting nakakalaban? Meron po, marami po. Parang ito. Yan, kagaya po niyan, natusok po yan ng fruit fly. Kung tawagin po namin, putakte. Once na tinusok po niya, mag-iiwan na po siya ng mga uod sa loob.
Kaya naninilaw po siyang So ganyan. ito, pamula buto hanggang sa matapos yung season niya, gaano po katagal inaabot? Kadalasan po inabot po ng 5 to 6 months. 5 to 6 months. Mula, Naka-life cycle opo, niya. yun na po yung pinaka-life cycle niya. Ano po ito? Pagka-harvest, hindi na pwedeng patubuin ulit, ganon? Pagka-harvest po niya, hanggang 15 harvest lang po kami. 15. 14, 15, mga ganyan po possible. Tapos usually po, Sir Maki, sa isang puno, kagaya nitong nakikita natin, mga ilang piraso ng bunga ang kaya niyang i-produce Marami po, sa 5 to sir. 6 months. Marami po. Sa estimate ko siguro kaya niya magbigay hanggang mga 50. 50 piraso? 50 piraso. Oh, More or less po yun. More or less po yun sa 50. Ito po yung grafted. Ibig sabihin po, yung pinakapuno po niya, hindi po ampalaya. Patola po yun. Kaya pala iba yung... Nakadugtong lang po yung ampalaya. Bakit po? Kasi parang ang ano dito sa amin kasi, sumikat na yung grafted na yan kasi mas malakas siya mamunga compare sa buto. Ganun po siya. Okay. So yun na yung bagong technique ngayon. Ngayon ko lang nalaman yun Pag bibili ka po, di ba, ng puno ng ampalaya, minsan makikita mo may mga bulaklak na. Apo, Advisable ba yun na patuloyin yung bulaklak na yun, yung bunga na yun? pwede naman po. Check niyo po yung bibili niyong punla o binhi. Pag halimbawa tubo na po siya, iangat niyo po siya sa tray. Okay. Makikita niyo po yung ugat niya, kailangan puting-puti. Oh, Ibig sabihin po nun, healthy po yung yung punla niya. Yung punla niya. Susunod, ang pait ng ampalaya, mas pasasarapin ko pa gamit ang curry. Pag sinabi natin curry, the more spices for me, the better. Nasa Lucky Farm pa rin tayo ni Sir Maki dito sa Nueva Ecija. At oras na para ipagluto ko kayo ng isang putahe na talaga namang kukumbinse sa mga hindi kumakain ng ampalaya. Ampalaya, classic yan. Pinoy, madalas sa atin yan, almusal, kasama yan sa mga, siguro yung mga nostalgic dishes na kung babalikan natin, lalong-lalo na yung mga lumaki sa probinsya. Meron at meron kang maiaambag sa kwentuhan pag ampalaya yung pinag-uusapan. So, nandyan yung ginisa lang, nandyan yung kasama siya sa munggo at iba't ibang klase pang lutuin, lalo na paksiw. Ito, bibigyan ko lang kayo ng something na I think pwedeng-pwede nyong isama doon sa cycle ninyo ng ampalaya dishes ninyo. Gagawa tayo ng ampalaya curry. Pag sinabi natin curry, the more spices for me, the better. So we have here yung ating aromatics, tomatoes, onions, and of course yung ating garlic. We also have here grated ginger. Siyempre, meron tayo dyang sili para mas maangas yung ating putahe. So mainit na yung pan natin. Unahin na muna natin yung ating panggisa. Next up, yung ating onions. And finally, yung ating garlic. So habang gumigisa yung ating sibuyas, bawang at saka kamatis, lagay na lang din natin yung siguro mga 2 pirasong sili. Sili, saka yung ating luya. And then, yung ating cumin powder. And curry powder. And then, yung ating gata. Then we'll just season this with some fish sauce and brown sugar. So nag-reduce na yung ating pinaka-sauce, yung curry na may gata natin. Pinalalaputan ko muna ito bago ko i-totally transfer yung ating ampalaya. Ilalagay lang din natin yung talbos ng ampalaya. Kung mayahamunin kang kumain ng isang mapait na putahe, hindi ka ipahihiya ng mga Ilocano. Sa katunayan,
Meron isang putahing Ilocano na susubok sa tibay ng iyong dila at tatag ng iyong sikmura. Dito sa Pangasinan, tinayo namin ang eatery ni Tatay Itong sa loob ng Balungaw Hilltop Adventure. Ang mga bisita rito ay napapalaban sa kainan kapag hinainan sila ni Sir Barlito ng kanyang kinigtot. Pag sinabi ba natin kinigtot, ano bang ibig sabihin nito? Ibubuhusan natin ng ano yan, ng yung ano ng pinespos. Yung pespes. So sibuyas, konting bawang. Pag pespes tayo itongkat, ito yung nasa intestine ko ano. Pag nagpapapaitan kasi yung ibang mga Ilocano, syempre parang substitute na ginagamit namin is yung apdo. Pero in fact talaga pag sinabi mong papaitan or ito yung variation is kinigtot, yung pespes talaga yung kailangan kasi yung apdo masyadong matalas yung pait niya. Ang talagang ginagawa natin dito, Sir Itongkat, yung sauce yung niluluto natin. Saka ibinubuhos doon sa pinakakarne. When. So, ang sinasabi ni Tatay Itong na buhay is yan, pag kita mong raw na raw pa siya. So, kailangan daw ulit-ulitin yung proseso na yon hanggang sa mag-grayish na siya. Wah! Naala ko. That's it, pansit. Yung pait nung pespes, tapos yung bite nung ating sibuyas na hilaw, tapos yung timpla ni Sir dito na kwan. Simple lang. Asin paminta lang to, sir, no? Parang considered half-cooked yung ating meat. Malambot na malambot pa siya. Up next, mula binhi hanggang bunga at balat, ang ating local coffee. Huli na rin ba ang panlasa ng Pinoy coffee lovers? Kasi yung mga cafes na to, sila yung bumibili ng mga specialty coffee na local sa mga local coffee roaster na gaya namin. So that the drinkers will know na talaga nagsusupport local sila.